Kumusta kaibigan? Bago ka lang ba sa channel ko? Huwag mong kalimutan i-like at mag-subscribe. I-click mo na rin ang notification bell sa katabi para lagi ka nang updated sa future videos ko. Salamat! Ano? Tinamaan ng lintik. Abay, tarantado naman pala talaga yung lalaki na yan, ha? At kasabot baka mo yung si Jared? Tanong sa akin ni Mariel. Ikinwento ko na kasi sa kanya ang mga nangyari kanina. Ang katotohanan tungkol sa kasintahan ni Randy at yung mga narinig ko mula sa pag-uusap ni Randy at ng mga kaibigan niya. Oh, ano nang plano mo ngayon? Kahit naman siguro ako, gawin yun sa akin. Ewan ko na lang kung anong magagawa ko sa kanila. Hindi muna ako nagsalita dahil nag-iisip ako kung paano ko maiwasan ang sitwasyon ko ngayon. Mukhang hindi ko na kayang harapin si Randy at Jared. Tumabi sa akin si Mariel at hinagod niya ang likod ko. Pinapatahan niya ako. Namamaga na din kasi ang mga mata ko dahil sa sobrang pag-iyak. Halos wala na nga yatang lumalabas na mga luha sa mata ko. Naubos na. Siguro, kailangan ko na munang umuwi sa amin para makapag-isip-isip. Gusto kong makalimutan ang mga nangyari at ang tungkol kay Randy. Wika ko. Paano mo naman gagawin yun? Maliit lang ang mundo, no? Magkikita at magkikita pa rin kayong dalawa at nung baklang yun. Kung sa bagay, hindi naman maganda ang performance nun. Kaya baka matanggal na yun sa trabaho. Tura ni Mariel. Siguro, uuwi na muna ako sa amin. Medyo marami din kasing nangyari at gusto ko din makapag-relax. Namimiss ko na din ang pamilya ko. Sagot ko sa kanya. My loves, pasensya ka na ha. Payo lang ang maibibigay ko sa'yo. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin na okay lang yan. Kasi wala naman ako sa sitwasyon mo. Basta, kung ano man ang maging desisyon mo, magiging masaya ako para sa'yo. Mahabang litanya ni Mariel. Ano ka ba? Okay lang. At least dinamayan mo ko. Salamat ah. Kahit saan man ako mapadpad, hindi kita makakalimutan. Ikaw na kaya ang best friend ko. Maraming salamat ha. Wika ko habang nakatingin kay Mariel. Pagkasabi ko nun, ay bigla niyang kinurot ang pisngi ko. Ano bang pinagsasabi mo? Para ka namang namamaalam niyan eh. Ano ka ba? Lilipas din yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Basta kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako ha. Pagkasabi niya nun,
ay niyakap niya ako. Napagdesisyonan kong mag-resign na sa trabaho at umuwi na sa amin. Sinabi ko na rin kay mama ang tungkol sa pag-uwi ko, pero hindi ko sinabi ang tungkol kay Randy. Mas maganda raw na dun muna ako sa amin para maasikaso ko na ang mga documents ko para sa aking pag-aaral. Hihintayin ko na lang ang pagbalik ni Ninang Gina galing sa Maynila. Nagkausap na rin kami ni Ninang sa telepono at natuwa siya sa aking naging desisyon na samahan siya sa Maynila. Laking pasasalamat ko rin sa kanya dahil siya ang gagastos sa pag-aaral ko. Isang linggo matapos kong ipasa ang aking resignation letter, ay wala na akong naging balita kay Jared. Nagpalit na rin ako ng numero para hindi na ako matawagan ni Randy. Nung mga nakaraang araw kasi, panay ang tawag niya sa akin. Pero, wala akong sinagot ni isa sa mga tawag niya. Hanggang isang gabi, pinunta niya ako dito mismo sa tinutuluyan ko. Pero hindi ko siya pinagbubuksan ng pinto. Ayoko nang marinig ang mga sorry niya. Hindi na rin naman kasi matatanggal ang sakit at galit na nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko munang ayusin ang sarili ko. Siguro, mahanap ko rin ang taong para talaga sa akin. Yung taong mamahalin ako ng totoo. Aling Dolor, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito ha. Yung ibang gamit na naiwan ko po sa loob ng kwarto, ibigay niyo na lang po sa susunod na uupa. Hindi ko po kasi kayang bitbitin lahat. Mga damit ko na lang po ang dinala ko. Turan ko sa ginang. Ganun ba iyo? O siya, sige. Maraming salamat din. Mamimiss kita. O saan ka na pupunta niyan? Tanong niya sa akin. Uuwi na po muna ako sa amin. May kailangan lang po akong asikasuhin. Sagot ko naman. O sige. Mag-iingat ka ha. Sige ho. Una na po ako. Salamat po ulit. Paalam ko sa ginang at pagkatapos ay umalis na ako. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makaalis ako kina Aling Dolor. Kaya medyo malapit nang magdilim. Habang naghihintay ako ng masasakyan kong tricycle, ay tinawagan ko muna si Mariel para makapagpaalam ako. Uy, my loves, kumusta? Ano, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Iiwan mo na talaga ako? Wika nito sa kabilang linya. Ano ka ba? Alam mo naman ang bahay namin, di ba? Punta ka na lang kapag may oras ka. Pabiro kong sabi sa kanya. Sandali aye, wag mo munang ibaba ang tawag ha. Kukunin ko lang headset ko. Nangangawit kasi ang braso ko. Medyo mabigat din kasi ang mga bit-bit ko eh. Saglit muna akong tumigil sa pagsasalita at inilagay ko na ang headset ko sa tenga ko. Hello? Aye, andyan ka pa ba? Oo naman. Teka, saan na ba tayo sa pinag-uusapan natin? Hindi ako nakasagot dahil nakita ko si Rand na bumaba sa kotse niya at patakbong lumalapit sa akin. Aye, sandali lang ha. Nandito kasi si Randy. Ayoko na siyang kausapin pa. Busy talaga. Hindi ko siya mapapatawad sa panggagago niya sa akin. Mabilis kong turan kay Mariel. Agad kong binitbit ang mga bagahe ko at nagsimulang tumakbo papalayo kay Randy. Ha? Ano pa bang gusto niya? Ewan ko. Hinihingal na rin ako dahil sa mga bitbit ko. Medyo may kabigatan din kasi. Papatawid na ako ng kalsada
Nang muli akong tumingin sa direksyon ni Randy, tinatawag niya pa rin ang pangalan ko. At nakita kong nanlaki ang mga mata niya at mas lalo pang bumilis ang takbo nito papunta sa akin. Hindi ko na namalayan na nasa gitna na pala ako ng kalsada. Nakarinig ako ng malakas at sunod-sunod na busina mula sa likuran ko. Halos hindi ko na marinig ang sinasabi ni Mariel sa kabilang linya. Nang tumingin ako sa gawing likod ko, ay isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa akin. Ang pamilya ko lang ang nasa isip ko ng mga huling sandaling iyon. O ayan guys, kumusta mga puso nyo? Simula po sa episode na ito ay magkakaroon na din ng point of view si Randy. Siyempre mawawala muna si Jerome sa eksena, pero hindi naman ganun katagal. Depende pa din sa magiging flow ng story ko. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Simulan na po natin ang point of view ni Randy. Gusto kong magkausap muli kami ni Jerome upang humingi ng tawad dahil sa panluloko namin sa kanya ni Jared. Matagal ko nang gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa naging plano namin ni Jared, pero hindi ko inaasahan na makikisali si Cindy. Galit na galit siya kay Jerome dahil unang-una, pinagseselosan niya pa rin ito kahit na matagal na kami nagkabalikan. Oo, aaminin ko, mahal na mahal ko talaga si Cindy. Kaya kahit anong paraan gagawin ko para lang bumalik siya sa akin. At nagtagumpay nga ako. At iyon ay sa pamamagitan ni Jerome. Ngunit akala ko kapag nagkabalikan na kami, magiging okay na ang lahat. Pero, bakit si Jerome ang naiisip ko sa tuwing magkasama kami ni Cindy? Siya din ang mukhang bibig ko sa kanya. Madalas, napapangiti akong mag-isa kapag naiisip ko ang masayang harutan namin sa loob ng kwarto niya. Bakit ganito ang nararamdaman ko kay Jerome? Dahilan ito para lalong magalit ang girlfriend ko sa kanya. Kaya sinabi nito sa akin na gusto niyang makilala ito. Ayoko sanang gawin iyon dahil kilala ko ang ugali ni Cindy. May pagkamaldita ito at hindi ito magpapatalo. Sinabihan niya ako na kapag hindi ko ginawa ang ipinapagawa niya, ay siya mismo ang pupunta kay Jerome para sabihin ang lahat-lahat ng ginawa namin ni Jared. Nag-aalangan talaga ako na imbitahan si Jerome ng gabing natulog ako sa boarding house niya. Ang totoo kasi niyan, may puwang na sa puso ko si Jerome at hindi ko kayang makita siyang masaktan dahil sa akin. Napakabait ni Jerome, malayong malayo sa ugali ni Cindy. Masaya siyang kausap, ang gaan ng loob ko sa kanya, at maasikaso din siya sa akin. Ginawa ko na lang ang utos sa akin ng kasintahan ko para hindi na siya nag-iisip pa ng mga kung ano-ano. Pero sinabihan ko siya na huwag niyang aawayin o ipapahiya si Jerome. At sumang-ayon naman ito. Dumating na nga ang araw na kung saan ipinakilala ko na silang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa dinala namin si Jerome sa hangout place ng barkada ko. Ang totoo ay nagulat din si Jared nang makita niyang magkasama si Cindy at si Jerome. Pards, bakit andito si Jerome? Natanggap kong text galing kay Jared. Pasensya na Pards, makulit kasi ang kaibigan mo. Gustong makilala si Jerome. Reply ko naman. Pards, kilala mo si Cindy. Baka mapayayang si Jerome dito. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kang mag-alala. Nangako siya sa akin na hindi niya gagawin iyon. Relax. Yun lamang at hindi na muling nag-reply pa sa akin si Jared.
Alam kong alam na ni Jerome ang mga nangyayari. Gusto ko siyang lapitan sa kanyang kinauupuan noon para kausapin. Pero baka hindi yun ang magandang pagkakataon. Dahil nakikita kong sunod-sunod ang paglagok niya ng beer. At dagdag pa na laging nakamasid lang sa akin si Cindy. Binabantayan ako. Pards, hindi ko na kaya to. Uuwi na muna ako. Hindi ko kayang harapin si Jerome. Text sa akin ni Jared na nakaupo lang sa tapat mismo ni Jerome. Sige Pards, ako nang bahala sa kanya. Pasensya na. Saka umalis si Jared. Isang oras pang nakalipas at patuloy pa din ang pagkakasiya ng mga barkada ko. Maliban lang kay Jerome na tahimik lang na umiinom. Marami nang nainom nito at napansin kong parang umiiyak ito. Hindi ko siya kayang pagmasdan sa ganong sitwasyon. Kaya nagpaalam muna ako na magbabanyo ako. Sumabay na din sa akin ang dalawa kong kaibigan. Oh, paring Randy. Sabi ko naman sa'yo magkakabalikan pa kayo ni Cindy. Konting paselos lang, binalikan ka na. Iba din talagang kamandag mo. Wika ni Harold sabay aper sa akin. Teka nga pala pre, sino ba yung kasama nyo? Mukhang hindi mo ata tinimbrihan na dito kayo pupunta. Parang tambay lang ata yung sa kanto Pero cute siya Wika ni Christoph. Si Jerome. Kaibigan siya ni Jared. Siyang napili niyang gamitin namin para pagsilosin si Cindy. Wika ko na lang. Habang sinasabi ko iyon, nakokonsensya talaga ako kay Jerome. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi ko na siya idadamay sa gusot namin ng kasintahan ko. Napalingon kaming tatlo nang may marinig kaming ingay malapit sa kinatatayuan namin. Nakita kong may dalawang lalaki na nakaupo sa sahig. Katabi ang mga basag na baso at platito. Nang maaninag ko kung sino iyon, ay mabilis akong gumalaw papunta sa direksyon niya. Pero mabilis siyang tumayo at lumabas ng club. Oh my God! What happened? Tanong ni Cindy habang papalapit sa akin. Hindi ako sumagot. Nag-iisip kasi akong sundan si Jerome at para mapaliwanag sa kanya. Yung kaibigan ni Jared, mukhang hindi na ata kinaya ang tama, kaya nakabanggo ng waiter. Sagot ni Harold kay Cindy. Ano ba yan? Napaka-clumsy naman niya. Buti sana kung siya magbabayad ng mga nabasag niya. Tumahimik ka na. Biglang wika ko sa kanya. Aktong lalabas na ako nang hawakan ako ni Cindy sa aking braso. And where the hell are you going? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot at sapilitan kong tinanggal ang kamay niya sa braso ko para habulin si Jerome. Kailangan kong maipaliwanag sa kanya ang lahat. Ngunit bigla akong napatigil nang sumigaw si Cindy. Sige, subukan mong umalis at hihiwalayin na talaga kita. Hindi na ako lumingon pa at tuluyan na nga akong lumabas ng club at iniwan siya sa loob. Pinaandar ko na ang sasakyan ko. Baka sakaling hindi pa nakakalayo si Jerome. Hindi nga ako nabigo. Nakita ko siya na tumatakbo sa gilid ng daan. Kaya itinigil ko ang sasakyan ko malapit sa direksyon niya. Saka ako bumaba at tumakbo ako papalapit sa kanya. Nang magsimula akong magsalita, ay isang malutong na sampal ang aking natanggap mula sa kanya. Kitang-kita ko ang mga luwang umaago sa kanyang pisngi.
Gusto kong punasan iyon, kaso patuloy niya akong tinutulak papalayo. Bakit ako nasasaktan nang makita ko siya sa ganong sitwasyon? Parang ang bigat ng nararamdaman ko. Gusto ko siyang aluhin ng mga oras na yon. Pero hinayaan ko muna na ilabas niya ang galit niya sa akin. Kung yun lang ang paraan para kahit konti ay mabawasan ang kasalanan ko sa kanya. Nang wala siyang matanggap na sagot sa akin, ay tuluyan na siyang umalis. Hindi ko na sinundan pa. Siguro kakausapin ko siya kapag medyo malamig na ang ulo niya. At doon ko na sasabihin sa kanya ang lahat-lahat. Dumaan pa ang maraming araw, ngunit ayaw pa rin akong kausapin ni Jerome. Tinatawagan ko siya lagi pero ni isa wala siyang sinagot sa mga tawag ko. Kaya nagdesisyon akong puntaan ito sa kanyang tinutuluyan. Alam kong nandun lang siya. Jerome, please, mag-usap naman tayo. Magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Please, buksan mo na ang pinto. Jerome, alam ko nandyan ka. Kaya sige na naman oh. Kausapin mo na ako. Wika ako habang patuloy ako sa pagkatok sa pinto niya. Pero, bigo akong makausap siya. Kaya umalis na lang ako. Hindi niya pa ata ako napapatawad. Naiintindihan ko naman siya kung ganun na lamang ang galit niya sa akin. Sinamantala ko kasi ang kahinaan niya. Alam kong may pagtingin sa akin si Jerome. Dahilan para mas mapabilis ang pagtagumpay ng plano namin ni Jared noon. Pero pinagsisisihan ko na yun. Nakasakit ako ng isang inosente at mabait na tao. Sana dumating ang araw na mapatawad niya ako. Sana pwede pa kaming bumalik sa dati. Sana. Hanggang isang araw, yun ang hindi ko makakalimutan. Nang pumunta muli ako sa boarding house niya, naabutan kong nakabukas ang pinto niyang kanyang silid. Kaya agad ako nang tanong kay Aling Dolor na siyang may-ari ng paupahan. Aling Dolor, nasan po si Jerome? Oh, iho. Ay nako, kakaalis lang. Uuwi na sa kanila. Hindi ba nagpasabi sa'yo? Hindi ko na sinagot pa si Aling Dolor. Agad na akong tumakbo papunta sa aking sasakyan at pinaharurot iyon. Hindi pwedeng umalis siya nang hindi man lang kami nagkakausap. Maaabutan ko pa siya. Alam kong naglalakad ito papunta sa main highway. Kaya mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng sasakyan ko. At hindi ako nabigo nang makita ko siya sa tabi ng daan at parang may kausap siya sa telepono. Nakalagay sa kanyang mga tenga ang isang headset at nakangiti ito habang nagsasalita. Mukhang ito na yung pagkakataon ko para makausap ko siya. Nakita niya akong bumaba ng aking sasakyan. Habang papalapit ako sa direksyon niya, ay binigyan ko siya ng isang magandang ngiti. Pero parang nagulat ko pa ata. Dahilan para magsimula itong buhatin ang mga bagahe niya at sinimulang tumakbo papalayo sa akin. Kaya hinabol ko siya. Jerome, ano ba? Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa rin ako napapatawad? Wika ako sa isip ko habang hinahabol ko si Jerome. Habang nasa ganoong kaming sitwasyon, ay nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong may isang truck na matuloy na umaandar papunta sa direksyon ni Jerome. Patuloy pa rin sa pagtawid si Jerome sa kabilang kalsada. Nagkatinginan kami. Jerome! Sigaw ko ng malakas
Nang masaksihan ko ang pagkakabundol ng truck kay Jerome, parang nag-slow motion ang lahat sa aking paligid. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Jerome. Jerome. Kitang-kita ko kung paano tumama ang ulo niya sa harapan mismo ng truck. Naluwa ako sa aking nasaksihan. Kaya agad akong tumakbo, papunta sa ngayoy walang malay na katawan ni Jerome. Inakay ko siya sa aking mga braso. Wala na akong pakialam kung mamantsahan man ang damit ko. Basta mahawakan ko lang si Jerome. Jerome, please. Gumising ka, please. No. Hindi pwede to. Jerome, please. Gumising ka. I'm sorry. Please. I'm so sorry. Sambit ko habang umiiyak. Di ko alam kung bakit ang bigat ng pakiramdam ko. Nasasaktan ako na makita si Jerome sa ganoong lagay. Ang alam ko lang, ayoko siyang lumayo sa akin. Ayoko siyang mawala sa akin. Dumarami na ang mga taong nakikiusyoso sa pangyayari. Kaya agad ko nang kinuha ang cellphone sa aking bulsa para tumawag ng saklolo. Matapos kong gawin iyon, ay bumalik ako sa nakaigang katawan ni Jerome. Napapasabunot ako sa aking buhok dahil sa pagkataranta. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hinawakan ko ang pulso ni Jerome. Mahina ang pintig nito at namumutla na rin siya. Jerome, kumapit ka ha. Please. Huwag mo kong iwan. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Please. Wika ko habang inaaplos ko ang mukha niya. Napansin ko ang cellphone ni Jerome sa di kalayuan. Kaya kinuha ko ito. Nakita kong ongoing pa din ang tawag. Binasa ko ang nakalagay sa caller ID. Mariel. Kaya ako na ang kumausap dito. Hello? Hello? Diyos ko! Jerome, anong nangyari? Ano yung narinig kong busina? Akala ko na paano ka na. Okay ka lang ba? Tanong ng babae sa kabilang linya. Miss, pwede ka bang pumunta dito ngayon? May nangyari kasi kay Jerome. Ano? Sino ka? Anong sinasabi mo, ha? Anong nangyari sa kaibigan ko? Sabihin mo! Ititext ko na lang siguro sa'yo ang ospital na pagdadalan sa kanya. Hindi ko na hinintay makapagsalita ang kausap ko. Ibinaba ko na agad ang tawag. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari kay Jerome. Kasalanan ko to. Kasalanan ko.